Tambay, good day all. At ang petsa pala natin ay January 30, 2025. Yung sa vlog ko pala na walis ng buong bahay at sa likod. Yan, pinapanood ko sa sarili kong vlog. So, ayun. At may isi-share lang ako sa inyo. Bago yon, pasensya na sa mga nakarinig o nakapanood ng update ko, walis ng buong bahay. So, mali ang spelling, bahat nalagay ko. And then, yung sinabi ko doon, January 29. So, kuha yun kanina, January 30. So, yun. So, isi-share ko ngayon about sa naging trabaho ko. Yan, naging trabaho ko nung pagkatapos kong graduate ng 2015. So, nagpahinga muna ako nyon. Pero nung high school ako, may sideline ako. Hindi ko na matandaan kung anong sideline ko na yon. Pero, nung pagkatapos ko ng pagka-graduate ko ng high school, hindi nga ako nag-college. So, tumigil ako, nagpahinga muna ako sa aking trabaho. So, hindi muna ako nag-work isang taon. So, yun. Nakwento ko na rin to sa inyo sa unang vlog ko na kwento ko yung buong buhay ko, pag-aaral ko. So, hanapin ko lang yung vlog na yun. Yan, ang nakaraan ni Conan. Ang kwento ng nakaraan ko. Yan. Yun yung vlog na yun. Yan. So, yun. Nakwento ko nga doon yung about sa naging trabaho ko. So, yun. Anong kikwento ko naman ngayon, mga nangyari sa trabaho ko. Hanggang sa trabaho ko, hanggang sa naging trabaho ko, may bully pa rin. So, yun. Hindi na ako nilubayan ng bully-bully. So, ewan ko ba kung bakit? Basta yon, pag naalala ko na lang yun, tinatawanan ko na lang. At ito pa i-share ko about sa isang bato. Yun nga, sa magiging trabaho ko na sana,
Hindi pala sana. Waiting pa lang. Yung ka ka-churchmate ko, actually, presidente siya ng church namin. Sinabihan ako na, Conan, ipasok kita sa ganto. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung anong pangalan ng trabaho na yun. Para hindi rin kayo mag-abang. So ako, sinabihan ako ng ganun, Conan, papasok kita sa doon. So sabi ko, sige po kuya. Nakalipat ang nakalipas ng ilang araw, sabi sa akin, Conan, antay-antay ka lang kasi may inaayos na papers. Ewan ko ba kung saan yun, hindi ko na inalam. Basta sabi ko na lang, sige kuya, okay lang. So, sa isip-isip ko, kung gusto mo talaga yung magiging trabaho na yun, hintayin mo. Hintayin mo. Kahit gano'n katagal pa yan, hintayin mo. Ngayon, habang nag-aantay ako, muna ako, sideline muna ako, na hindi ko na naibablog kasi yun kasi madalian. Nagsiservice ako ng estudyante gamit si BikBik. Opo, binalik ko na uli yung pagsaservice ko pagtapos ng kinancel ko. Hindi ko pa nga nasabi sa inyo sa vlog ko dati na kinancel ko yung service at binalik ko yung pera ng mga nanay. Parang natandaan ko, parang nasabi ko yun sa isang vlog ko Hindi ko na maalala kung saan vlog ko yun nasabi. Pero ngayon, medyo nakaluwag-luwag na tayo sa schedule. So, binalik ko na uli yung pagsaservice ko sa mga bata. And then, hindi mo na ako tumatanggap ng 2-3 estudyante. Isa lang muna ang tinanggap ko. Kasi, kaya isa, may problema din si BikBik. Yan. Yun nga, yung shock niya sa likod, tsaka yung rubber bushing niya sa likod. Ito yung batalya. Ito yung swing arms. Yung dito sa gitna. Nangyayari kasi pag tumatalo ng humps, gumaganon na siya. Maangat na siya ng konti. So, yun ang problema kay BikBik. Kaya hindi ko mapasakyan ng marami ngayon. So, wala pa naman akong budget. So, hindi ko mapagawa. Style na lang muna para magamit ko pa ng matagal. Pagka nagka-budget ako,
ipapagawa ko din yan si Big Big. Sa ngayon kasi, yung lahat ng ipon ko, inilagay ko muna sa isang account. Yung account na yon, hindi ko na sasabihin kung saan account. Pero nandun siya. Hindi ko siya pwedeng galawin kasi yung New Year's resolution ko, simulang ipon ko ng 2025, January 1, hanggang sa susunod pa, ay hindi ko pwedeng galawin. Pagka ginalaw ko kasi, masisira ang New Year's resolution ko. Kailangan hindi ko siya magalaw, mapag-ipunan ko siya sa abot ng aking makakaya. So yun, tiis-tiis lang muna. Kasi may mga pangarap din akong ipatayo, inegosyo. Kaya tiis-tiis lang. Yung about naman kay Big Big, chine-check up ko yan pagka lalalga na, hatid. Ganun din. After hatid, sundo, chine-check up ko yan. And then, mahina pa naman yung play niya. So, ginawa ko muna, pinasakan ko muna siya ng, ano pa to? Manipis na lata. Para hindi lang siya gumalaw, pinaikot ko muna yung lata sa... Kasi may nakakabit sa rubber bushing niya na parang tanso sa gitna. So, pinalibutan ko yon ng lata. Okay na, medyo sumikip na. Pero, pag nagkapera ko, papagawa ko yan, papapalitan ko ng rubber bushing. So yun, sa may shock niya naman, nakuha ko yan si Big Big dati. Maano na yung shock niyan, malambot na. Lalo na sa may gawing kanan. Malambot yung shock. Sa may gawing kaliwa, okay pa naman. Sa gawing kanan, malambot na. So yun. Yun nga ang sitwasyon ni Big Big. Kaya, isa lang yung tinanggap ko na estudyante. So, yun. Hindi ko na sasabihin kung saan sila nakatira, kung saan lugar na pinagatiran ko. Hindi ko na sasabihin. Privacy naman kasi nila yun. So, yun. Medyo inuubo pa ko at medyo boses ko. Pero hindi na tulad ng kahapon na maano talaga yung ubo ko, maano talaga yung boses ko. So yun,
Yung sa ano nga pala, saan ba to? Yung sa, saan ba to? Yung sa story ko naman about sa trabaho, yun nga, habang waiting pa ako sa binigay sa akin ng cartridge mate ko. So ayun nga, nag-service ako ng estudyante. Bukod doon, nagpapasuyo sa akin yung kapitbahay kong ano, so, basta yung katabing bahay ko napapasuyo, naabutan na lang ako. Nung una, tumatanggi pa ako. Ganun kasi yun, yung kapitbahay ko na yun. Pagka tinanggihan mo, magagalit sa'yo. So, no choice ako na tinanggap ko. So, yun, kanina, pagkatapos ng linis by serye ko, tsaka map, pumunta ko doon sa kabilang bahay, sa yung bahay ng tiyan ko yun. So, yung negosyo ng tiyan ko doon, mga uling. Yan. Nagninegosyo sila ng uling, tapos may malalaking kalandi uling doon. Yun nga. So pumunta ko doon kasi nakaparada yung isang motor na binebenta. Yun nga si dirt bike, yung enduro ko. So, binibenta yon si enduro. At pumupunta naman ako doon para i-start. Nagtaka ko kanina pag-start ko, hindi siya nagtuloy. Pabago-bago yung minor. Pag binitawan ko si linyador, mamamatay yung makina. So sabi ko, hindi maganda to. E di ginawa ko, hambang ni-start ko, nakachok siya. Tapos sabay bitaw ng chok. Ayun, bugahan yung mga dumi sa loob. Bugahan. So, yun. Pinatay ko. Ni-start ko. One click. At stable na yung minor niya. So, yun. So, natagalan ako dun kasi mga sa isang oras ko rin yung chinek up yung si enduro. Yun. Isang oras din. So, pagbalik ko, eto na. May nakakatawang part. Hindi naman ako natawa. Pero yung mga nakatambay sa paligid ko, tawanan sila. Pero ako, hindi ako natawa. Tinulungan ko lang. May isang Mio kasi, Mio M3 yun na nabalahaw sa putek. Nabalaw yung gulong niya. So,
hindi siya makaangat. Nung nakita ko, tumabi ko, bumaba ko ng e-bike at tinulungan ko. Nung sa na yon, yung medyo napaisip-isip din ako. Yung sa tulong na ginawa ko na yon, hindi man lang nagpasalamat. So, ako, umalis na ako. Ang importante sa akin, makatulong. Kahit hindi magpasalamat o magpasalamat man, wala na akong pakialam dun. Basta makatulong lang ako. So, yun ang nakita ko sa rider ng M3 na yun, na hindi siya napasalamat. Okay din naman sa akin. Pero kung sa iba yun, hindi natutulungan sa susunod. So ako hindi ganun. Kahit hindi man magpasalamat sa akin, tutulungan ko pa rin kasi yun tayong Pilipino. So, yun. Umalis na ako nyon. Nakauwi na ako nyon. So, yun. Hanggang ngayon, waiting pa rin ako sa trabaho na yon sa nga. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Tsaka ko na sasabihin pagka nandyan na. Hinihintay ko pa rin yun hanggang ngayon. Pero, yun nga, hanggang wala pa, nagsa-sideline lang muna ako. So, yun. Excuse me po. Sa yun, tinigil ko muna ng pag-viewing ng aking vlog. Yan. Mga vlog ko. Sinusubaybayan ko rin kahit sarili kong vlog. Sinusubaybayan ko, tinitignan ko kung ilan na yung subscriber, kung ilan na yung views. Sinusubaybayan ko rin. So yun, balik ulit tayo doon sa kwentong sideline. Kasi yun talaga, kasi yun naman main topic dito, yung sideline. So yun, habang nagsaservice ako ng bata, nagpapasuyo yung kapitbahay ko, may dumadating-dating din naman mga customer ng bisikleta, nagpapahangin ng gulong. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, meron po ko nabili na rechargeable na pambomba. Yan. Parang hugis barrel style.
hugis 45 na style. Pero hindi siya barrel style barrel lang siya. So, pambomba siya. So, ipapakita ko yun kung... So, papakita ko na yun. Pambomba ko na yun. So, yun. So, ito po ang pambomba ko. Yan. Ganyan siya. And then, ito yung sinusuksak sa pito ng sasakyan o motor. Ito yung mismong pump niya. Dito siya humihigop ng hangin. Paikot yan. From hangin sa labas. Ita-translate niya dito. Papunta doon sa interior o sa gulong. And then, ito yung gauge niya. May LED pa siya. Yan, LED niya. Ito yung gauge niya. Kung ilang percent na yung hangin, ilang percent na yung baterya. So, nabili ko yan dati sa Shopee. 700. Ngayon, naging 800 na siya. Ewan ko kung bakit. Basta yun, nagagamit ko siya. Pati yung mga kapitbahay ko, nagpapasuyo sa akin na magpabomba. And then, inaabotan na lang ako. So, yun. Masyadaw na mahaba tong vlog na to. So, yun lang. Abang-abang lang sa hanggang next vlog. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.